Sa halip na humarap sa investigasyon ng NBI, kaugnay ng kanya umanong banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, mas pinili ni Vice President Sara Duterte na harapin ngayong araw ang media. Kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. Kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Handa na rin daw si Duterte sa anumang mangyari, kabilang na ang impeachment complaint na isinampa kaugnay ng paggamit niya sa confidential funds. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI. Haharapin daw niya ang mga kasong isasampa sa korte, kahit pa umabot sa puntong siya ay makulong. Kabilang sa mga pinag-uusapang kaso laban kay Duterte ay paglabag sa anti-terrorism law at plunder na hindi pwedeng piyansahan. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ngayon ni Duterte, nakaramihan ay nag-ugat sa questionable umanong paggamit ng confidential funds. Nanindigan siya, wala siyang dapat ipaliwanag. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na lumabas sa investigasyon ng House of Representatives, kung saan kinwestiyon kung totoong mga tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, tulad ng isang Mary Grace Piatos na wala sa record ng PSA. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa gastos sa confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang mga detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala.